Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Oy, gising na ho, bango na, kape-kape na, oras ho natin, 6 na minuto makalipas po ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Good morning po, good morning. Araw na tayo ngayon ng Martes, December 23. Tama, December 23, 2025. Sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes sa ulo ng ating mga balita. Department of Interior and Local Government o DILG idinektarang namatay sa suicide si dating Undersecretary Cabral. Isa pang contractor na si Sally Santos nagsauli ng 15 milyong piso sa gobyerno. Congressman Terry Ridon rumesbak kay Congressman Leviste sa 150 milyong pisong budget insertion. Leviste, inamin, nanay na si Senator Loren Legarda mayroon ding budget insertion. Sesyon naman pinalawig pa ng Senado para himayin pa ang national budget sa 2026. At 3 weather systems magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa ngayong Martes. Yan po ang ating headlines muli ngayong araw ng Martes, December 23, 2025. Live na napapanood at napapakinggan sa DZRH 666 kHz sa Metro at Mega Manila. Din po sa 18 relay stations ng DZRH mula DZRH Lawag hanggang DZRH Zamboanga. Napapakinggan din ho tayo simulcast sa radyo natin FM stations sa buong Pilipinas at sa ating Facebook at YouTube live streaming. Muli po sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Una sa ating mga balita. 3 weather systems ang magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw. Ayon sa DOST Pag-asa, ang shear line ang iiral sa eastern section ng Central Luzon, northeast monsoon o amihan naman sa northern Luzon, Central Luzon at Metro Manila, habang easterlies sa Bicol Region at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Agdag pa ni Munir Baldomero ng DOST Pag-asa, malaking bahagi ng Visayas, Dinagat Islands at Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao Oriental ang uulanin at makararanas ng thunderstorms. Epekto naman ng easterlies. Samantala, fair weather ang mararanasan sa Palawan at ilang bahagi ng Mindanao, ngunit may tsansa pa ring umulan at magkaroon ng pagkulog at paggidlat sa dakong hapon o gabi. Magandang umaga, Pilipinas!
Suspendido muna ang pagpapatupad ng expanded number coding scheme simula ngayong araw bilang pagbibigay daan sa mga motorista ngayong holiday season. Tatagal ang suspensyon ng number coding scheme hanggang sa December 25 o araw ng Pasko, habang kansilado ulit ang implementasyon nito mula December 29 hanggang January 2, 2026. Sa paliwanag ng MMDA, otomatikong sinususpinde ang number coding tuwing regular at special non-working holidays. Habang ang suspensyon naman ng number coding scheme sa December 29 at January 2 ay dahil sa Memorandum Circular number 111 ng Office of the President kung saan walang pasok sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan upang mabigyan ng sapat na oras ang mga kawani na makapagdiwang ng bagong taon kasama ang kanilang pamilya. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Oras natin alas 4:12 na ho ng umaga. Ngayong araw inaasahan ang peak o ang pinakamatinding pagdagsa ng mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Doon nabatid mula kay PITX spokesperson na Jason Salvador habang patuloy ang pagdating ng mga magsisiuwi sa mga lalawigan ngayong Kapaskuhan. Base sa record, halos 201,000 o 201,000 pasahero ang dumating sa terminal noong linggo o 3 araw mula na magumpisa ang pagdagsa noong Biyernes, December 19. Sinabi naman ni Salvador na ang pinakamatinding buhos ng tao ay inaasahan ngayong araw ng Martes, huling araw bago ang holidays. Ayon sa tagapagsalita ng PITX, kung ikukumpara noong nakalipas na taon, bagyang mataas ang bilang ng mga pasahero ngayong holiday season. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Sa iba pang balita, suportado ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang paggamit ng e-wallet sa pagbibigay ng aginaldo o pamasko ngayong holiday season. Ayon sa BSP, mas madali at ligtas kasi ang pagbibigay ng digital o e-money cash gifts sa mga inaanak, pamilya at kaibigan. Hinimok din ng BSP ang publiko na makipagtransaksyon lamang sa mga bangkong otorisado nila para sa pagpapalit ng pera upang maiwasan ang mga service fee na ipinapataw ng mga individual o ibang party. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Samantala, nagbabala naman ang National Capital Region Police Office o NCRPO sa publiko hinggil sa pagpapaputok sa mga hindi designated areas ngayong Kapaskuhan. Ayon kay NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo, may mga klase lamang ng paputok na maaaring gamitin ngayong Pasko at Bagong Taon at may mga itinakda ring lugar para rito. Git ni Asilo, mas pinaiting pa ng hanay ang kanilang intel monitoring katuwang ang mga pamahalaang lokal para masigurong nasusunod ang mga ito. Paliwanag o panawagan ni Asilo sa publiko, agad i-report ang sinumang lalabag sa kautusan para matiyak ang masaya at ligtas sa pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Po natin yung ating intel monitoring at syempre yung pakiusap po natin sa ating mga kababayan, sa ating mga concerned citizen na kung halimbawa po sila po ay meron po silang alam, maaari po silang tumawag sa amin kasi po itong yung pagre-regulate natin dito at sa paggamit nitong pinagmabawal na mga paputok na to is hindi naman po para sa amin sa PNP, kundi para po ito sa kaligtasan ng lahat, para po mas ma-enjoy nila, maging safe at kumpleto ang daliri nila sa pagpasok po ng Bagong Taon. Ang tinig ni Police Major Hazel Asilo ang tagapagsalita ng NCRPO. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Gising na ho, gising! Oras natin, alas 4:16 ng umaga. Babalik po ho tayo. Mga misis, sa may araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho abay dalian sa germ sa katawan nila? Para labanan ang amoy araw at may pawis, gumamit ng Shield Pad Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Pad Soap.
Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Number 1. Amis, po pwede tayong mag-laundry day today ha? Kunot ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't pampahirapan ang self ko sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stay Away formula, tanggal ang matitindi mancha based on tense at chocolate, modern salmon and cotton. Gawa po ito ng ACS. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 4:19 ang ating oras. Oy, Miss Evan lang. Good morning mula dito sa Pilipinas. Kamusta na po kayo dyan sa Las Vegas? Yun din kay Lani Rehuso dito naman sa Kidapawan City, North Cotabato. Albert Perez ng nakatutok dito po sa Parañaque City. Nathaniel Pasion ng San Mateo, Isabela. Yun din kay Jovencio Garcia ng Asingan, Pangasinan. Good morning ho, good morning, good morning. Siyempre, gising na, bango na, kape-kape na. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:20 sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Ginawaran ng pagkilala ni PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang nasawi at mga sugatang pulis matapos ang bakbakan sa armadong grupo sa San Isidro, Candelaria, Quezon. Nagbigay ng kanyang huling paggalang ang PNP Chief kay Patrolman Ron J. Chavez ng 2nd Quezon Provincial Mobile Force Company at tiniyak na makakamit ito ang hustisya matapos ang kanyang pagpanaw. Nisita rin ni Nartates sa United Candelaria Doctors Hospital sina Police Master Sergeant Sunny Karingal at Patrolman Kim Kenneth Averia na nagtamo ng sugat sa kanilang pakikipagbakbakan. Personal na inabot ni Nartates kina Karingal at Averia ang medalya ng sugatang magiting at medalya ng kadakilaan bilang pagkilala ng kanilang katapatan at sakripisyo. Tiniyak din niya agarang tulong pinansyal para sa kanilang pagpapagamot at pagpapagaling. Nabatid na noong December 19, nagsasagawa ng mobile patrol ang PNP Candelaria nang makasalubong ang ilang armadong individual sa taniman ng saging sa sitio Pulyok. Batay sa report, una nagpaputok ng baril ang mga sospek at gumanti lamang ang mga pulis para depensahan ang sarili. Magandang umaga, Pilipinas! Pinagtibay naman ng Korte Suprema ang hatol na murder laban sa 3 pulis kaugnay ng pagkamatay sa 17 anyos noon na si Kian De Los Santos sa kasagsagan ng drug war ng Duterte administration sa Caloocan City. Sa 40 pahinang desisyon, sinabi ng 2nd Division ng SC na napatunayang guilty beyond reasonable doubt ang mga dating pulis na sina Arnel Juarez, Jeremias Pereda at Jerwin Cruz na nahatulan ng reklusyon perpetua o hanggang 40 taong pagkakakulong. Paliwanag ng korte, inamin mismo ni Juarez na siya ang bumaril kay De Los Santos habang ipinakita ng ebidensya ng prosekusyon na hindi kumilos sa pagsasagawa ng kanilang tungkulin ng mga pulis nang mangyari ang krimen. Pinagtibay din ng SC ang naging pasya ng Regional Trial Court at Court of Appeals na may kasamang qualifying circumstance ng treachery ang nangyaring pagpatay sa binatilyo. Pinagtibay rin ng korte na may sabwatan ng mga akusado kaya pantay-pantay sila sa pananagutan sa krimen. Pinagbabayad din sila ng 75,000 bilang civil indemnity, 75,000 bilang moral damages, gayon din 75,000 bilang exemplary damages at 50,000 pesos bilang temperate damages na may 6% interes kada taon mula sa petsa ng pagiging pinal ng desisyon hanggang sa ganap na mabayaran.
Ang naturang desisyon na isinulat ni Associate Justice Joseph Lopez na ginawa noong Agosto at isinapubliko ngayong December 22. Oras natin, alas 4:24 ng umaga. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Isang minatilyo nalunod habang naliligo sa tabi ng dagat sa Villaba, Leyte. Alamin natin ang update mula kay RH32 Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Isang 12 anyos na binatilyo na lunod habang naliligo sa tabi ng dagat sa bayan ng Villaba, Leyte. Kinilala ng PNP ang biktima si alias Franz, 12 anyos, residente ng Barangay del Sur. Nangyari insidente sa Villaba Public Market, Seaside, Barangay del Sur sa naturang bayan. Sa investigasyon ng PNP ang biktima na naliligo at lumalangoy sa tabi ng dagat nang bigla itong nalunod. Tinangka pa itong ligtas ng mga residente at dalhin sa Villaba Community Hospital para malapatan ng kaukulang lunas. Subalit, dineklara na dead on arrival ng attending physician. Wala dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jimmy. Oy, good morning ho, good morning, good morning. Sa mga nagbabakasyon na, sa mga naka-leave na, sarap. Ang lamig-lamig na rin. Kamusta sa mga nakatutok sa atin dyan ho sa San Rafael, Hinabangan, Samar. Kaya Hulito Kabuhat, good morning po. And then kay Grace ng Ilagan City, Loiza Lee ng Kapas, Tarlac, Ferdinand Rakid na nakatutok sa Real, Quezon. Good morning ho, good morning, good morning. Gising na! Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Arestado ang isang 42 anyos na ina na umano'y nagbebenta ng ilegal na droga para suportahan ang pagpapagamot ng kanyang anak sa Bacolod City. Ang naturang sospek ay nahulihan ng 230 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalagang higit 1.5 milyong piso. Ayon kay Police Lieutenant Richard Legada, ang assistant head ng City Drug Enforcement Unit, ibinebenta ng sospek ang naturang mga kontrabando sa kanya mismong sari-sari store. Git ng sospek, nagawa niya lamang ito dahil sa tindi ng pangangailangan, lalo't mayroong lifetime medication ang kanyang anak na may sakit sa puso. Nako. Samantala sa iba pa hong mga balita, good news naman sa mga motorista. May regalo mga oil company sa mga motorista matapos i-anunsyo ang malakiang tapyas presyo sa kanilang mga produkto. Sa abiso ng mga kumpanya ng langis, 80 sentimo ang rollback sa kada litro ng gasolina. Habang 1.30 naman ang bawas sa kada litro ng diesel at bababa rin ng 1.60 ang bawat litro ng kerosene. Epektibo ang oil price adjustment. Mamaya ho, karamihan sa mga oil companies, alas 6 ng umaga. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Kapang good news sa mga biyahero naman, libre ang toll fee sa lahat ng expressway na pinamamahalaan ng San Miguel Corporation o SMC sa bisperas ng Pasko at Bagong Taon. Bilang dito ang Skyway System, NAIA Expressway o NAIAX, South Luzon Expressway o SLEX, Star Tollway at ang Tarlac Pangasinan La Union Expressway o TPLEX. Ipatutupad ang toll-free. Toll-free mula December 24 alas 10 ng gabi hanggang December 25 alas 6 ng umaga. At mula December 31 alas 10 ng gabi rin hanggang January 1 o kinabukasan alas 6 ng umaga. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Babalikan natin ang ilan pang mga balita at reports dito pa rin po sa Magandang Umaga, Pilipinas. Magkarinigan tayo hanggang alas 6 ng umaga. Sabay-sabay tayong babangon, gigising at magkakape. Sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones, ito pa rin si Yuel Reyes. Ang oras natin, 28 minuto, makalipas po ang alas 4 ng umaga. Baka
Kayo po may mga importanteng lakad. Huwag din kalimutan magpawa ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay. Meron po yung moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH buk na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Number 1. Sabi nga po ng mga dalubhasa, isang oras bago matulog, dalawang kapsula, mas i-enjoy natin ang mga benepisyo ng Ultabayo. Ang Ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactestrin plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan, hindi po testimonial, hindi mga kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng Ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactestrin plasma. Kaya po napaka-potent po nito, pagpasok sa ating katawan, ina-activate po yung PDC. Yung plasmacytoid dendritic cell, at yan po naman ang tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system, itinataboy ang mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakatutulong ang Ultabayo para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pag magandang tulog, kompletong tulog, may panlaban tayo sa puyat, pagod, at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng Ultabayo. Kung meron pa ho kayong mga katanungan, po pwede ho kayong mag-text sa 0931-033-2871. May mga medical experts ho tayo nag-standby dyan. Lalong-lalo na yung mga senior citizen na meron pong mga maintenance medicine at medyo may pag-agam. Magtanong ho tayo sa mga medical experts dyan, ha? Ang Ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Ito po ay available sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Mesco Drug at Curamed. Ayan, ha? At para nga pala doon sa mga bibili ng isang box ng Ultabayo Postbiotic, yung 30 capsules, ha? Sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka nga ng free 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0981 series of 2025. Mahalagang paalala ang Ultabayo, hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Oy, happy birthday sa mga nagbe-birthday ngayon. Pinapabati ni Aling Tinay si Will Dange ng Batangas. Happy birthday sa iyo, Will Dange. At sa mga nagbe-birthday ngayon, Happy birthday! Maganda umaga, Pilipinas! Alas 4:34. Balik-balita po tayo. Ibinunyag ni Batangas Representative Leandro Leviste na maging ang kanyang ina na si Senator Loren Legarda ay may insertion din sa mga proyekto ng DPWH. Sa eksklusibong panayam ng DZRH 2x2, sinabi ni Leviste na lahat ng senador ay may insertions base sa listahan na galing sa tanggapan ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Git ng kongresista, ang naturang dokumento ay ibinigay mismo sa kanya ni Cabral nang may pahintulot ni Secretary Vince Dizon. Bukod anya sa mga senador ay kasama rin sa listahan ang matataas na opisyal mula sa Kongreso, mga miyembro ng gabinete at undersecretaries ng ibang mga ahensya ng pamahalaan. Ako po ay humingi ng paumanhin sa mga senador pero ayon sa aking pagkakaalala sa kanyang files, may kopya po ako dito sa aking laptop, wala po akong maalalang hindi kasama sa listahan. Pasensya na kayo, I have to ask this, ano? So, ang inyo pong nanay ay wala po dyan sa listahan o nandun sa listahan? Nandyan. Tinanong ko siya at sinabi niya, hindi naman niya alam yung mga nakalista dyan. At ang mga senador actually, pinakamaliit ang sa kanya. Pero tinanong ko siya talaga at sabi niya, hindi niya alam ang mga ito, pero kinocompirma ko po na lahat ng titingnan ko ay nandyan sa listahan. Ang tinig ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Magandang
Magandang umaga, Pilipinas! Pumwelta naman si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa pahayag ni Batangas Representative Leandro Leviste. Siya umano'y may kinalaman sa mga insertion sa 2025 national budget. Pinabulaanan ni Ridon ang akusasyon at iginiit na wala siyang naging papel sa pagbuo ng 2025 General Appropriations Act. Aliwanag ni Ridon na bumalik lang siya sa Kongreso noong June 30, 2025 matapos na manalo bilang kinatawan ng Bicol Saro Party List sa ilalim ng 20th Congress. Ayon kay Ridon, ang budget para sa kasalukuyang taon ay ginawa sa nakaraang taon kaya't ang 2025 budget ay binuo noon pang 2024 sa panahon ng 19th Congress o bago pa siya muling maging mambabatas. Tanong ni Ridon na paano siya makagagawa ng insertions sa 2025 budget, partikular sa DPWH, kung hindi pa naman siya miyembro ng Kongreso noong binuo ito. Hamon ni Ridon kay Leviste, ilabas na lang ng buo ang listahan ng mga proyekto ng DPWH para sa 2025 kabilang ang mga proponent na anyay maaring kongresista, senador, opisyal sa ehekutibo at maging pribadong individual. Magandang umaga, Pilipinas! Mga dating kasapi naman ng New People's Army sa Northern Samar tumanggap ng Noche Buena package mula sa mga sundalo ng 19th Infantry Battalion. RH34 Jane Galit Mantayan sa detalye. Jane. Masayang tinanggap ng mga former rebels ay mga dating membro ng New People's Army dito sa lalawigan ng Northern Samar ang handog pamasko ng mga sundaluhan mula sa 19th Infantry Battalion. Bahagi ito ng pagdiriwang ng Kapaskuhan at pagpapakita ng mga sundalo ng malasakit. Ginanap ang nasabing pamamahagi ng mga regalo sa headquarters sa 19th Infantry Battalion sa Barangay Upong, Katubig, Northern Samar. Ayon sa 19th Infantry Battalion, ang layunin nito ay maghatid ng saya at pag-asa hindi lamang sa mga nagbalik loob, kundi pati sa kanilang mga mahal sa buhay o ang kanilang mga pamilya. Ang handog ng mga kasundaluhan ay upang meron mapagsaluhan sa pagdiriwang ng Kapaskuhan kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang mensahe naman ng 19th Infantry Battalion na mapaunlad ang ugnayan sa mga kapatid na nagbalik loob at magsilbi itong inspirasyon sa iba pang nagnanais na piliin ang landas ng kapayapaan at panibagong simula. Binigyan din ng 19th Infantry Battalion ng paske pagkakaisa, pagmamahalan, pagbibigayan at pagsasama-sama ng buong pamilya. Patuloy naman na hinihikayat ang iba pang miyembro ng New People's Army sa lalawigan ng Northern Samar na magbalik loob lalo pat ngayon ay Pasko. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jane Bantayan. Magandang umaga, Pilipinas! 39 na minuto makalipas ang alas 4 ng umaga, ito turn over ng Department of Public Works and Highways sa PNP-ACG ang lahat ng data storage devices, records at files ng tanggapan ng yumaong si Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ayon sa DPWH, ito ay para sa gagawing forensics examination at bilang pagtalima sa Sabina Duces Tecum na inisyu ng Office of the Ombudsman. Git naman ang ahensya, nananatili silang committed sa transparency at handa rin nito makipagtulungan sa ginagawang investigasyon kaugnay sa pagkamatay ni Cabral. Matatandaan pumanaw ang dating DPWH official nitong December 18 matapos umanong mahulog sa bahagi ng Cannon Road sa Tuba, Benguet. Pilipinas! Samantala, hinihintay na lamang ni Batangas Representative Leandro Leviste ang go signal ni DPWH Secretary Vince Dizon para mailabas ang listahan ng umano'y proponents ng mga insertion sa DPWH. Ayon kay Leviste, handa siyang isa publiko ito para makita at masuri ng taong bayan, ngunit kailangan may hudyat muna mula kay Dizon. Git ng kongresista, ang naturang listahan ay ibinigay sa kanya
nang yumaong si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ibinunyag din ni Leviste na ito'y naglalaman ng mga pangalan hindi lamang ng mga senador at kongresista kundi maging ng ilang personalidad sa executive department. Paraan niya hindi makompromiso ang kanyang trabaho sa Kongreso, mas mainam kung DPWH ang magpasya hinggil sa pagsasa publiko nito. Pinay pa rin ang balitang yan kinumpirma ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na na-turn over na sa mga otoridad at kinaukulang ahensya ng gobyerno ang mga dokumento ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na may kaugnayan sa budget insertions. Ayon kay Lacson, matagal na niyang inatasan ng kanyang mga tauhan na tipunin at isumite ang lahat ng mga dokumentong kanyang hawak sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, gayon din sa Ombudsman at Department of Justice. Ito'y galing man kay Undersecretary Cabral at sa iba pang resource person na may hawak ng ebidensya na makatutulong sa kaso. Git ni Lacson, ginagawa na nila ito mula pa noong mag-privilege speech siya hanggang sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Samantala, hindi matiyak ni Lacson kung ang hawak na dokumento ni Batangas Representative Leandro Leviste ay kapareho ng kanyang isinumite sa mga otoridad. Gayunpaman, ikinatuwaan niya ni Lacson na may kumikilos din sa Kamara na kagaya ni Leviste upang makatulong sa kaso at malaman ang katotohanan kaugnay ng mga katiwalian. Magandang umaga, Pilipinas! Dinipensahan ni DILG Secretary John Vic Remulla ang driver ng yumaong si DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral sa kuha nitong selfie ilang oras bago ang insidente. Magugunitang kumalat sa social media ang selfie photo ni Ricardo Hernandez na background ang gilid ng Cannon Road habang makikita si Yusek Cabral na nakaupo sa barrier. Umani ito ng mga batikos at espekulasyon mula sa publiko kung saan itinuturing pa ng iba sa mga netizen bilang kahina-hinala ang ginawang pagsiselfie ng driver. Pero ayon kay Remulla, lumabas sa mga investigasyon na masaya lang noong oras na iyon ang driver ni Cabral dahil pinangakuan siya ng yumaong opisyal na tutulungan siya sa gastusin sa pagpapatayo niya ng bahay. Bunsod ng kasiyahang ito kaya nakuhaan niya ni Hernandez na kumuha ng larawan habang nasa lugar. Magugunitang namatay si Cabral matapos umanong mahulog sa bangin sa gilid ng Cannon Road sa Tuba, Benguet ilang oras matapos na magpaiwan sa kanyang driver. Oras natin, alas 4:44 na ho ng umaga. Babalik pa rin tayo sa iba pang mga balita at reports. Dito pa rin po sa Magandang Umaga, Pilipinas. Sa pangalan pa rin ni Kuya Angelo Palmones, gising na ho, gising. Bango na, kape-kape na. Ito po si Yuel Reyes. Magandang umaga, Pilipinas! RH number 1. Congratulations! Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Naboy! Boy! Halos araw-araw ay mayroong nagdaraan sa tapat ng bahay ay laging sumisigaw. Naboy! Mainit pandesal, laging dala, dako habang daan, pot! Uy, ang sarap. Lalo sa malamig na panahon, daman-daman nyo na ba ang holiday feels, ang holiday season? Ngayon pong 2 araw na lang, 2 tulog na lang, ay Pasko na ng mga Katoliko, ng mga iba pang mga
sekta o relihiyon na nagdiriwang din ng Pasko. Meron na lamang 2 tulog bago ang December 25 at kulang-kulang 1 linggo bago ang pagsalubong naman sa taong 2026. Kamusta na po ang inyong mga preparasyon? Kayo ba ay nakapag-shopping na maghahabol pa lang na mamili at makipagsiksikan sa mga mall? Pero medyo may kaluwagan ho ang kalsada kapag parang mga unusual hours, medyo maluwag ang kalsada. Pero just the same, kapag mga rush hour, mahirap pa rin ho makipagsiksikan at napaka-traffic pa rin. Lalo sa ilang mga lugar po dito sa Metro at gayon din, Mega Manila. Sa papasok at papasok ng Metro Manila, ramdam na. Sa mga nag-aabang ng mainit na pandesal ngayong morning, good morning po, good morning. Sapagkat meron pang mga hindi pa naka-leave ngayon. Ang official holiday po natin ay December 24 at 25. Ayan. Samantala sa gobyerno naman po ay extended hanggang December 26. Kaya enjoy ho sa ating lahat na magse-celebrate kasama ang kanilang mga mahal sa buhay, ang kanilang mga pamilya ngayong holiday season. At tayo namang mga nasa workforce na kailangan magtrabaho ngayong holiday, doble kita naman sa December 25 at January 1 deklarado hong regular holiday. Ay laging sumisigaw. Naboy, mainit pandesal, laging dala. Good morning kay Nathaniel Pasion ng San Mateo, Isabela, gayon din kay Loreto Ilingat ng Libona, Bukidnon. Michael Andrew Castro, good morning mula sa Santa Maria sa Laguna. Gayon din kay Rodney Bola-Bola na bumabati na ng Merry Christmas and Happy New Year sa lahat. Happy holidays po sa inyo. Sa mga nakatutok naman sa ating Facebook live channel, Abet Ambulo ng Silang Cavite, good morning. Revelito Magallones ng Kalibungan, Victoria Tarlac, good morning po sa inyo. Cleofe Cortez ng Tuburan, Cebu. Loida Sacramento ng Santa Rosa, Laguna. Kape-kape na Lando Barcelo Vertudazo ng Etchage, Isabela. Ang suki na rin natin na si Miss Becky Tezuka, good morning po, good morning. Sa mga naghahanap kay Kuya Angelo Palmones, siya ngayon ay nagpapalamig at makakasama muli natin sa Enero na ng susunod na taon. Atin hong mga anchors tayo ngayon ng mga balagong dito ho sa DZRH. Kaya sa mga susunod pong araw, huwag kayong magugulat, puro mga bagong muka. Ang mga lumang bagong luma ang makikita nyo po sa mga susunod na araw dito po sa DZRH, lalo na ngayong holiday season. Eco Moises ng San Jose City, Nueva Ecija, good morning po, good morning. Shoutout naman sa aking mag-ina na sina Alma Diaz Moises, gayon din kay Ferds Alma Elise. Good morning po sa inyo. Jenny Garcia ng Lamut Ifugao, bumabati na happy birthday. Happy birthday. Lagyan natin ng stinger. Happy birthday! Pot sa tindang pandesal. Sa kanyang panganay daw na anak na si Jenny May Garcia Kaklini. Happy birthday din. Gayon din kay Joyce Manawis. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa Magandang Umaga Pilipinas. Mayroong nagdaraan sa Emily Navarro, good morning po, good morning. Gerard Quintanas. Ngayon din kay Mario Salador ng nawalan lugar. dako habang daan. Pot. Pag nagpadala ho kayo ng mensahe, padala nyo rin ho ang inyong complete name at address. Di ho, kahit yung ano lang ho, kung sang specific na lugar ho kayo, kung anong probinsya o bayan kayo ho nakatutok. Umaga kahit tulog pa. Joseph Herdiniano,
nitong nagrarasyon. Nabumabati na rin ng Happy Holidays dito raw ho sa pamilya niya sa Bansud, Oriental Mindoro, Hardeniano family. Ricky Natividad na nakatune in sa atin sa Hawaii. Maupay nga aga. Pinain, Watching from Barangay Paisud, Palapag, Northern Samar, Don Joe Lipata. Good morning ho, good morning, good morning. lagi Sinusulit na natin ang mga pagbati. Total holiday naman. hilig, pangako, Holiday season. Bukas pa ho ang opisyal na deklarasyon ng holiday. Pero ang number coding scheme, tama ba Ara? Suspended na ba ngayong araw ang ating number coding scheme dito ho sa Metro Manila? Ayan, simula ho ngayong araw ay suspendido na sa mga nagtatanong. Ang expanded number coding scheme, ito rin yung binasa natin kanina, mula ho 23 to 25 at magpapatuloy po yan ng Disyembre 29 at 30, 31, 1 at 2, ibig sabihin yung halos buong linggo. O hindi halos, buong linggo na ho ito. Next week ay suspendido na ho ang expanded number coding scheme. Kaya magkakaroon lang ho tayo ng window sa December 26, araw po yan ng Biyernes. Kaya baka makalingat-lingat ho kayo na coding pala kayo ng araw na iyan. Huwag nyo kakalimutan, baka mamaya yung mga napanalunan nyo ho sa inyong raffle, magamit nyo pa pantubos ho ng inyong mga lisensya. ay mayroong Hindi lang sa number coding ang usapan natin ngayon, kundi may libreng sakay pa rin ho ngayon ang DOTR. Nagpapatuloy po ang libreng sakay para sa LRT1, LRT2 at LRT3 kung saan ngayon pong December 23 ang mga libre ay private sector employees. Kasama tayo dyan, paring Billy. sa inyo. Ganyan din ang mga kasambahay na libre ho ang pagdaan ngayon o pagsakay ngayon sa mga linya ng tren ng DOTR. Ugali, Pero paalala lamang ho para sa mga private sector employees katulad ho natin, katulad namin dito ho, ay iniiwan sa pinto. ay kailangang magpresenta ng ID na inisyu ng kumpanya. Ito ho, dalawa ho ito. Ang libre ngayong araw ay mga manggagawa mula sa pribadong sektor at pangalawa, yung sa kasambahay. Yung sa pribadong sektor ho, Problema, kailangan ng ID. Pero para naman doon sa mga kasambahay ay hindi na kailangan magpresenta pa ng ID. nasan Yun. ay puro utang. Pot. Samantalahin na, ikutin na ang Metro Manila ngayong lalo kung maghahabol ho kayo ng shopping, maganda kung gawin ng hindi rush hour. Ang ating Pasko Panalo promo kasama ang Pride Detergent ay nag-iikot sa Barangay 720 Adriatico sa Maynila. Kaya lakasan nyo na po ang inyong radyo. Baka kayo na ang mahuli ng ating Malakas agent Sherwin Alfaro sa Barangay 720 Adriatico sa Maynila. At ang ating word of the day ay... Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! Ang word of the day natin sa araw na ito ay magnanimous. Magnanimous. Maganda umaga, Pilipinas! Isang minuto makalipas po ang 5:00 na umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Champion Detergent. Tapat po sa inyo. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Ito po ang DZRH member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras natin, 2 minuto po makalipas ang 5:00 ng umaga.
Balikan natin ang ating headlines ngayong araw ng Martes, December 23, 2025. DILG idinektarang namatay sa suicide si Undersecretary Maria Catalina Cabral. Isa pang kontraktor na si Sally Santos nagsauli ng 15 milyong piso sa gobyerno. Congressman Terry Ridon rumesbak kay Representative Leviste sa 150 milyong pisong budget insertion. Leviste inamin, nanay na si Senator Loren Legarda may budget insertion din. Pinalawig pa ang sesyon para himayin ang national budget para sa 2026. At 3 weather systems magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa ngayong Martes. Muli po yan ang ating headlines ngayong araw ng December 23, araw ng Martes 2025. Sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones, inyo pong nakakasama. Ito po si Yuel Reyes. Maganda umaga, Pilipinas! Alamin na natin ang kalagayan ng panahon mula kay Sir Dan Villamil ng DOST Pag-asa. Sir Dan, magandang morning. Yes po, good morning po Sir Yuel at sa ating mga taga-subaybay dito sa DZRH. Wala pa rin tayong minamonitor na low pressure area at nananatiling malit yung chance na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw. Ngayon pa man, makakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan na dulot ng easterlies dito sa area ng Bicol Region, Eastern Visayas, Quezon, Dinagat Islands at Surigao Provinces. Samantala, dahil naman sa amihan, nasama rin natin yung mga pag-ulan dito sa May Cagayan, Isabela at sa Aurora. Sa Metro Manila at palalabing bahagi nating bansa, maliwalas sa panahon muli ang ating inaasahan ngayong araw. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirinin dyan pa yung mga tsansa ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng thunderstorms. Kadalasan nangyayari ito sa dakong hapon o sa gabi. Sa kalagayan ng ating karagatan, sa kasalukuyan may nakataas tayong gale warning sa seaboards ng extreme northern Luzon. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat over these areas, huwag po muna tayong pumalaot dahil makakaranas pa rin tayo ng maalong karagatan na dulot ng hanging amihan. Sir Yuel? Sir Dan, base po sa forecast natin, ina-expect po ba natin na magiging maulan ang araw ng Pasko sa Huwebes? Well, yung trend pa natin sa mga susunod na araw, starting tomorrow hanggang sa araw ng Pasko ay mas mababawasan pa yung mga pag-ulan na ating mararanasan. So malaking bahagi na ating bansa sa araw po ng Pasko, generally fair weather apart from the usual pong thunderstorms. Pero meron pa rin pong possibility ng pagkulog, pagidlat, pagsapit ng hapon. Yes po, pero hindi na po siya ganun kalakas at kasustain as compared sa mga pag-ulan na ating naranasan sa mga nakarang araw. Alright, maraming salamat Sir Dan. Good morning. Thank you po and good morning Sir Yuel. Dan Villamil ng DOST Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! 5:05 ang oras sa buong kapuluan. Good morning ho, good morning, good morning. Gising na, bango na, kape-kape na. Magandang umaga, magandang umaga, Pilipinas! Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, inihayag ni Interior Secretary John Vic Remulla na lahat ng mga ebidensya at impormasyon na kanilang nakukuha ay nagtuturo na suicide talaga ang dahilan ng pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ayon kay Remulla, 2 beses na bumalik si Cabral sa mismong lugar kung saan siya nahulog noong araw na mangyari ang insidente. Dagdag ni Remulla, walang nakitang dugo, senyales ng pakikipaglaban o anumang kaguluhan sa pinangyarihan ng insidente. Batay rin sa resulta ng autopsy, walang nakitang bakas ng pakikipagsagutan gaya ng skin cells sa ilalim ng kuko, walang tama ng bala at walang marka ng pagsakal sa leeg na nagpapakitang walang naganap na pisikal na pananakit bago ang insidente. Sa pagsusuri sa paraan ng pagkakahulog, sinabi ni Remulla na ulo ang unang tumama kay Cabral na nagdulot ng malubhang pinsala sa katawan. Anya, kung aksidenteng pagkadulas ang nangyari, mas malamang na ang mga binti ang unang masugatan. Bagamat nilinaw ni Remulla na hindi siya isang forensic pathologist, iginit niya na batay sa kabuuan ng ebidensya, malinaw na ito ay sinadyang
pagbagsak. Kailanganin pa ng tulong dito ni sino yung kilala na forensic pathologist na doon nagkakamali from UP, yung kasamang nag-autopsy din kay Kian Lloyd de los Santos. Ang kung di ako nagkakamali, tanging forensic pathologist dito sa Pilipinas. Samantala sa iba pa hong mga balita, Senator Ping Lacson natuwa sa pagtulong ni Congressman Leandro Leviste para maprotektahan ang mga dokumento kaugnay ng maanomalyang infra projects. Detalye ng balita RH28, Lakay Raymond Dadpaas. Lakay Raymond. Ikinatuwa ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na may katulad niyang kumikilos sa Kamara de Representantes upang maprotekta ng mga dokumento kaugnay sa mga maanomalyang infrastructure projects sa gobyerno at mga tiwaling opisyal. Ang tinutukoy ng senador ay si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Sabi ni Lacson, masaya siya sa ginagawa ni Leviste para makatulong sa investigasyon sa mga maanomalyang proyekto. Hindi nga lang niya tiyak kung ang tinutukoy ni Leviste na hawak niyang dokumento na nagmula umano kay dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral ay pareho. Ito ay listahan ng mga congressmen, senador at mga opisyal ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na nagkaroon ng insertion sa 2025 national budget. Habang si Lacson ay kinausap ni Cabral at kanyang abogado nung kasagsagan ng Senate Blue Ribbon Committee hearing hinggil sa mga flood control project. Matipid ang mga pahayag ng senador hinggil kay Cabral dahil nagluluksa pa ang kanyang pamilya sa ngayon. Ito si RH20, Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Lakay Raymond. Magandang umaga, Pilipinas! Nagsauli ng 15 million pisong cash at contractor na ang contractor na si Sally Santos sa Department of Justice o DOJ bilang parte ng kanyang partial restitution alinsunod sa Memorandum of Agreement para maging testigo kaugnay ng flood control scandal. Kay Justice spokesperson Attorney Polo Martinez, dinala ang nasabing bulto-bultong halaga sakay ng armored cars. Si Santos ang may-ari ng SIMS o SYMS Construction Trading na isa sa mga sangkot sa maanomalyang flood control project sa Bulacan. Siya na ang ikatlong kontratistang nagsauli ng pera sa DOJ bukod kay dating Public Works District Engineer Henry Alcantara at dating Public Works NCR Regional Director Gerald Opulencia. Pero dapat lang matiyak kung ma-audit kung saan dinadala itong mga bulto-bulto ng mga cash at ang mapakinabangan talaga. Ito lang naman mahalaga sa atin. Matiyak na mapakinabangan talaga ng taong bayan at hindi lang ma-recycle sa bulsa ng iilan. Magandang umaga, Pilipinas! Inaasahan naman ng DILG na may lalabas na arrest warrant laban sa negosyante at gambling tycoon na si Charlie Atong Ang bago sumapit ang Kapaskuhan. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, hinihintay na lang ng Philippine National Police o PNP ang arrest order mula sa 4 na regional trial courts na pinagsampahan ng kasong may kaugnayan sa missing sa Bongeros. Kabilang sa mga kaso na isinampa laban kay Ang at sa 30 pang pulis ay 10 bilang o 10 counts ng kidnapping with homicide at 16 na bilang ng kidnapping at serious illegal detention. Ayon sa DOJ, inihain ang mga kaso noong December 19 sa mga regional trial courts sa Lipa City sa Batangas at Santa Cruz at San Pablo City sa lalawigan ng Laguna. Magugunitang sinabi noon ni Remulla na itinuturing na mapanganib at armado si Ang dahil sa dami ng kanyang security, ngunit tiniyak ng kalihim na magiging maayos ang pag-aresto at hindi mauuwi sa EJK na naman o extrajudicial killing. Magandang umaga, Pilipinas!
Kinasuhan ng plunder sa Office of the Ombudsman sina dating Finance Secretary at ngayon Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President Emmanuel Ledesma at iba pa. May kaugnayan ang reklamo sa pagdilipat ng 60 bilyong pisong pondo ng PhilHealth noong taong 2024. Bukod sa plunder, inireklamo rin ng technical malversation, graft, grave misconduct at paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees sina Recto at Ledesma. Ginawang batayan ng complainants ang pagdedeklara ng Korte Suprema. Nalabag sa batas ang paglilipat ng pondo mula sa PhilHealth patungo sa National Treasury. Naniniwala sila na matibay ang ebidensya laban kina Ledesma at Recto. Kahit pa mismong desisyon ng SC ay sinabi na walang pananagutan si Recto sa malversation o plunder. Samantala, hinihiling din nila sa Ombudsman na patawan ng preventive suspension sina Recto at Ledesma kaugnay ng usapin. Kaugnay ng balitang yan, handa si Executive Secretary Ralph Recto na makikipagtulungan sa gagawing investigasyon kaugnay sa mga kasong graft, plunder, technical malversation at grave misconduct laban sa kanya. Ang naturang mga kaso na inihain ng Save the Philippines Coalition sa Office of the Ombudsman ay may kinalaman sa 60 bilyong pisong pondo ng PhilHealth na inilipat sa National Treasury. Ayon kay Recto, iginagalang niya ang paghahain ng reklamo laban sa kanya at bukas siyang linawin ang naturang issue para malinis ang kanyang pangalan. Git ng Executive Secretary, hindi siya magpapaapekto sa mga ingay sa politika at mananatiling prioridad niya ang pagpapabuti sa performance at serbisyo ng gobyerno. Samantala, bukod kay Recto, nahaharap din sa parehong mga kaso sina dating PhilHealth President at CEO Emmanuel Ledesma. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! 14 na minuto po makalipas ang alas 5 ng umaga. Gising na ho, gising. Babalik pa ho tayo sa ilan pang mga balita at reports sa loob at labas ng Metro Manila. Ito pa rin po ang inyong nakakasama sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Ito po si Yuel Reyes. Magandang umaga, Pilipinas! RH! Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po ito at itinanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon nagpo-produce na sila ng high-end, mataas na uri po ng cacao beans pinoprocess para maging Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay brand ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan sa lalawigan ng Quezon. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants ang Tangerine Chocolate. I-check po niyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DOST at ng DTI. Sabi po ni Dr. Helen Tan, ang Tangerine Chocolate ay 100% gawang atin, kaya dapat nating ipagmalaki at tangkilikin. Tangerine Chocolate 100% gawang Pinoy. RH number 1 Champion presents. Huwag din kalimutan magpawa ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay, meron po yung moisturizer. Yan namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH, buk na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! Hoy, good morning ho, good morning. Gising na, bango na Pilipinas. Kape-kape na. Magandang umaga, magandang
Umaga Pilipinas. Sa oras ho natin na alas 5:21, pahabol na mga pabati sa atin. Ano? Kaya Benjamin Manabat ng Purok 4, Magalang, Pampanga na bumabati ng happy holidays. Ganyan din kay Josie Ulnagan Jr. ng Quirino Province, Joseph Cabanilla ng Umingan, Pangasinan. Kaya Revelito Magallones na nakatutok sa atin mula sa Victoria, Tarlac. Na binabati ang kanyang mga kumare sa Delfin, Albano, Isabela na sina Edna Ramento, Bramahe at Evelyn Domingo Antonio. Good morning ho, good morning. Consolacion Aguilar na nakatutok sa Cabuyao, Laguna. Rene Inchong, good morning ho, good morning. Ngayon din kay Randy Santisas, good morning ho, magandang umaga po sa inyo. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, palalawigin pa ng Senado ang kanilang sesyon para bigyan daan ng ratifikasyon ng 2026 National Budget. Sa sesyon ng Senado kahapon, inaprubahan ang kapulungan ng mosyon ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri para ilipat ang kanilang adjournment sa December 30 mula sa orihinal na December 23. Ayon kay Senate President Tito Soto III, hindi nila raratipikahan ang panukalang pambansang pondo hanggat wala pang enrolled bill o fully enrolled copy nito. Itama ng senador, mahalagang masiguro na walang anumang insertion sa 2026 budget para hindi na maulit pa ang nangyari sa nakaraang pondo. Umaga Pilipinas. 6 sa kada 10 mga Pilipinong botante ang nagsabing mawawalan sila ng tiwala kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung mapatutunayang totoo ang alegasyon na siya ay gumagamit ng iligal na droga. Sa isinagawang pahayag End of the Year 2025 survey ng Publicus Asia mula December 7 hanggang December 10, 62% ng mga respondent ang nagsabing tuluyang mawawala ang kanilang tiwala sa Pangulo sakaling mapatunayan ang nasabing alegasyon at 38% naman ang nagsabing susuportahan pa rin ang Pangulo. Ipinakita rin ang survey na 8 sa bawat 10 botante o katumbas ng 84% ang naniniwalang ang paggamit ng ilegal na droga ay makakaapekto sa kakayahan ng isang opisyal ng pamahalaan na mamuno ng epektibo. Isinagawa ang survey matapos ang naging pahayag ni Senator Amy Marcos sa isang anti-corruption rally ng Iglesia ni Cristo noong November 17 kung saan sinabi nito na gumagamit ng ilegal na droga ang kanyang kapatid na si Pangulong Marcos Jr. Pati na rin ang unang ginang na si Liza Marcos at ang kanilang mga anak o ang kanilang anak na si Ilocos Norte Representative Alexander Marcos. Pero ano ho sa mga survey ho na ganito, dapat ho talaga na yung mga ganito magpapatunay na kung ang isa hong opisyal hindi dapat natin sinasamba, maging sino pa man, maging si Pangulong Bongbong Marcos o VP Sara o sino pa mang mga opisyal, dapat bagamat sinuportahan natin nung mga nakalipas na eleksyon, kung may nagawa naman talaga at napatunayan, dapat talaga mawalan ng tiwala, hindi yung magbubulag-bulagan ho na patuloy pa rin susuportahan yung politiko kahit na napakadami ng ginawang mali, patuloy pa rin sa pagsuporta. Alas 5:25 na ho ng umaga, aprobado na sa ikatlot huling pagbasa ng Kamara ang House Bill No. 6707 na layong amyendahan ang Bank Secrecy Law. Target ng panukala na malabanan ng tax evasion, money laundering at iba pang financial crimes. Bukod pa rito ang matagal na
matanggal ang mga balakid sa pag-iimbestiga at pagpapanagot sa mga sangkot sa illegal na financial activities. Oras na may sa batas, pahihintulutan ng Bangko Sentral ng Pilipinas na makita ang bank deposits ng stockholders, owners, directors, trustees, officers at employees ng BSP-regulated entities para masuri ng Monetary Board kung meron silang ginagawang irregularidad o illegal na gawain. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Lusot naman sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang House Bill No. 178 o Automatic Refund for Interest and Telecommunications Services Outages and Disruptions Act. Layunin ng panukala na magbigay ang Public Telecommunication Entities o PTES at Internet Service Providers o ISPs ng refund credit o adjustment sa bill ng isang customer na lubhang naapektuhan ng internet interruption sa loob ng 24 na oras o higit pa sa loob ng isang buwan. Ito'y maliban na lamang kung ang dahilan ng outage ay dahil sa network maintenance. Yun naman lagi ang dahilan ng mga telco. Network maintenance, mga pangyayari gaya ng sakuna at kalamidad o dahil sa third party o subscriber. Oras po natin, alas 5:27 ho ng umaga. Babalik pa ho tayo sa ilan pang mga balita at reports sa loob at labas ng atin pong himpilan. Muli po sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones, inyong nakakasama hanggang alas 6 ng umaga. Ito po si Yuel Reyes. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent. Tapat po sa inyo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Baka kayo po may mga importanteng lakad, huwag din kalimutan magpawa ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay, meron po yung moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improve cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kapadrona for sponge, baiting, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH buk na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Number Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes.
amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Mula sa aming lahat sa programang Art to Art, ako po si Lisa Makuha Elizalde na bumabati sa inyo ng isang maligayang Pasko at mapayapang bagong taon. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po ito at itinanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon nagpo-produce na sila ng high-end, mataas na uri po ng cacao beans pinoprocess para maging tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan sa lalawigan ng Quezon. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants ang tangerine chocolate. I-check po niyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DOST at ng DTI. Sabi po ni Dr. Helen Tan, ang Tangerine Chocolate ay 100% gawang atin, kaya dapat nating ipagmalaki at tangkilikin. Tangerine Chocolate 100% gawang Pinoy. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:35 na ho ng umaga, gising na, kape-kape na. Magandang umaga, magandang umaga, Pilipinas! Sa mga bibiyahe ho ngayon, doble ingat sa kalsada pagka ganito hong maluwag na madaling araw, napakatakaw ho sa aksidente.
Kaya sa mga babiyahe pa ay ingat-ingat ho sa ating mga magdadrive. Kung nakainom sa mga party, wag na magmaneho. Magpalipas na muna ng gabi. At yan hong live feed na nakikita nyo po sa ating, o napapanood nyo po sa ating DZRH TV ay medyo may build up dyan ho sa Mindanao Toll Plaza. Pero banayad naman ang daloy ng sasakyan na parehong northbound at southbound ng Balintawak, Valenzuela Interchange at May Kawayan. Ngayon din sa Taal Bridge, banayad naman po ang daloy ng mga sasakyan. Kaya ingat-ingat ho sa mga bibiyahe para ligtas ang ating pagdiriwang ng holiday season. Alas 5:36, pinagbantaan umano ng mag-asawang Sara at Curly Diskaya ang mga dati nitong empleyado para huwag tumestigo laban sa kanila. Ayon kay Pasig City Mayor Vico Soto, may mga natanggap siyang impormasyon hinggil sa pananakot ng mag-asawang Diskaya sa kanilang mga dating tauhan. Dalawa rin anya ang kongresista ang nagsabi sa kanyang hihiritan sila ng pera ng mga Diskaya kapalit ng hindi pagsama sa kanila sa listahan ng mga sangkot sa flood control scandal. Naman ang alkalde, bagaman magandang simula ang pagkakaaresto kay Sara Diskaya, marami pang personalidad ang dapat na panagutin sa batas. Hinihintay na lamang ni Batangas Representative Leandro Leviste ang go signal ni DPWH Secretary Vince Dizon para ilabas ang listahan ng umano'y proponents ng mga insertion sa DPWH. Ayon kay Leviste, handa siyang isapubliko ito para makita at masuri ng taong bayan. Ngunit kailangang may hudyat muna mula kay Dizon. Git ng kongresista ang naturang listahan ay ibinigay sa kanya ng yumaong dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral noon pang September 4. Alinsunod umano sa utos ng kalihim. Ibinunyag din ni Leviste na ito'y naglalaman ng mga pangalan hindi lamang ng mga senador at kongresista kundi maging ng ilang personalidad sa Executive Department. Paraan niya hindi makompromiso ang kanyang trabaho sa Kongreso. Mas mainam kung DPWH ang magpapasya hinggil sa pagsasapubliko ng Cabral Files. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:38, tila malabong makamit ang full year revenue collection target ng pamahalaan ngayong taon. Ayon kay Finance Secretary Frederick Go, bunsod ito ng pinalawig na rice import ban at suspensyon ng pag-i-issue ng Letters of Authority o LOA. Git ni Go, apektado ng 4 na buwang rice import ban ang koleksyon ng Bureau of Customs na tinaguriang second largest tax agency ng bansa. Una lang sinabi ni Commissioner Ariel Nepomuceno na posibleng umabot sa 12 bilyong piso o katumbas ng 3 bilyong piso hanggang 4 na bilyong piso kada buwan ang mawawala sa kita ng gobyerno dahil sa naturang import ban. Samantala, bahagya namang humina ang revenue collection ng Bureau of Internal Revenue sa kabila ng magandang simula nito. Magandang umaga, Pilipinas! Samantala, may nabingwit na, may nahuli na ang ating Malacash agent dyan po sa Barangay 720 Adriatico sa Maynila. Narito na, may nahuli na si RH6 Sherwin Alfaro. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malacash Promo kasama ang Pride Detergent. Pasko Panalo Promo kasama ang Pride Detergent sa Barangay 720 Adriatico, Maynila.
RH6, Sherwin Alfaro. Sherwin, good morning. Yes, magandang umaga, Yuel. At syempre, meron na tayo nahuling ating winner sa Diesel H Pasko Panalo Promo kasama ang Pride Detergent. At nako, tignan mo naman, plakadong-plakado. Hindi lang sa pakikinig ng radyo, kundi ang kanyang kilay. Tignan mo, anong oras lang? Alas 4, alas 5 na madaling araw, pero kilay niya, talaga naman parang hindi pa natutulog. Pangalan niyo po? Tulog, sir, ma'am. Amalia Aguilar ang pangalan ko po, ma'am. Si Ate Amalia. Ate Amalia, bakit po yung kilay niyo parang gising na gising? Bagong gawa lang po ito kagabi. Ay, yun naman pala. Magagawa lang ng kilay ni Ate Amalia. Nabunot ba sa raffle? Sa sarili. Opo, para kahit pa paano yung pinaghihirapan ko, nakikita ko. Talaga yung, basta kung ano man pinagdadaanan mo paghihirap sa buhay, kailangan yung kilay mo pantay na pantay. Yun. Yes! Kahit pa paano, para medyo masaya ang buhay. Kilay is life. Kilay is life talaga si Ate Amalia. Dahil tignan mo yung kanyang paninda pag madaling araw, nagtitinda siya dito ng mga sinangag, pansit, agahan. Yan, yung mga hotdog, maling at itlog. At Ate Amalia, palagi ka nakatune in sa DCRH? Yes, sa bahay namin, lalo na pag wala akong tinda, ting umaga kasi nanonood kami ng TV, DCRH. DCRH ang inyong pinanonood natin. Siyempre, sino mga paborito mga announcer sa DCRH? Dati si Ray Langit. Ngayon si Angelo Palmores. Angelo Palmores tuwing umaga. Opo, yun ang paborito namin. Dahil paborito mo si Angelo Palmores, ito meron kang 1,000 pesos. Thank you sa DCRH. May... Ano dito? Kala ko may dadagdag ka pang kilay. Gusto mo pa dagdagan yung kilay mo? Pangkilay na ulit. Panood pala, meron ding merong pamasko. Yung papanood namin sa DCRH. Ayan, yung panonood nyo sa DCRH na nagbubunga, di ba? Salamat sa DCRH sa maagang pamasko. Ayan, hindi pang Sherwin, hindi pang reband. Ayaw mo naman magpa-reband, ganyan. Ay, hindi na kailangan. Mukhang i-sponsor ka ni Kuya Yuel, oh. Sige lang, go! Para sa birthday ko ngayon, December 31. Ngayong December 31, birthday ko. Ang birthday ni Ate Amalia ng December 31. December 31. Siya na, Happy birthday! Yeah. Thank you po sa DCRH. Blow the candle na po. Dagdagan mo na ng 500, Sherwin. Dagdagan mo na ng 500. Ano no? Dagdagan mo na ng 500 para may pang birthday si ate. Ay, Brazilian wax lang daw yung 500. Thank you rin po. Gagawin natin 1,000. Yun. Additional 1,000 para makapag-full, ano ba yung mga bagong hair relax, gano'n ba yun? Yes, opo, hair relax, rebond. Brazilian. Si ate, lahat ng mga kakakaya sa buhay, talagang, tingnan mo naman, agad to kaaga. Papaayos ako yung asawa ko. Papakilayan na dito asawa niya. Salamat talaga. Papakulayan ko rin yung asawa ko para maganda ang Pasko namin at bagong taon. Ayun, si tatay. Si tatay, hindi ka lapit kay tatay. Yan, ano mo sasabi niyo? Pati raw kayo, papaayusin ni ate. Salamat po sa DCRH, tsaka kay Angelo Palmores. Ayan, ako dahil biruin mo, mahuli ka lang na nakatune in sa DCRH, meron ka na kagad instant 1,000 pesos. Pero para makomo yung ating DCRH mini component. Oo, anong ating word of the day? Magnanimous! Magnanimous! Dahil magnanimous ang ating word of the day, eto meron kang DCRH mini component at syempre ang DCRH t-shirt at ang siksik liglig umaapaw na DCRH Medianoche at Noche Buena basket at ang pinakabago, pinakamalaki, pinakamapula, pinakamabango ang Pride with Fabric Conditioner Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula. 2 kilo yan. Hindi lang kilay mo ang kikintab, kundi pati ang mga puti mong damit talaga namang lilinaw na at magiging Koreana ka na. Thank you sa DCRH! Tingnan mo, ang tining pa ng boses. Ano po si Mayor ng Quezon City? Ay, wala po yung asawa ko po sa side po ng asawa ko. Kasing boses po ninyo. Yun, ha? Salamat! Salamat po. Maraming salamat. May dagdag puhunan ako.
Pero mo, hindi lang nakapagpaganda, may idadagdag pa sa puhunan, magdadagdag pa siya ng kanyang paninda. Kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, lagi tumutok sa DZRH, baka kayo na sa sunod dating winner sa DZRH Pasko Panalo Promo, kasama ang Pride Detergent. Aris number 6, Sherwin Bata Alfaro DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Sherwin. At sa mga nanalo natin dyan, sa barangay ulit yan. Sa winner natin sa barangay Adriatico. Ayan, sa barangay Adriatico. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa DZRH. Babalik pa ho tayo sa ilan nating mga balita. Oras natin, alas 5:46 ng umaga. Ultabayo. Pero sabi nga po naman dalubhasa, isang oras bago matulog, 2 kapsula, mas i-enjoy natin ang mga benepisyo ng Ultabayo. Ang Ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactestrin plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan, hindi po testimonial, hindi mga kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng Ultabayo ay nagtataglayan ng 50 billion cells ng Lactococcus lactestrin plasma. Kaya po napaka-potent po nito, pagpasok sa ating katawan, ina-activate po yung PDC. Yung plasmacytoid dendritic cell, at yan po naman ang tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system, itinataboy ang mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakatutulong ang Ultabayo para ma-achieve natin magandang tulog. Siyempre, pag magandang tulog, kompletong tulog, may panlaban tayo sa puyat, pagod, at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng Ultabayo. Kung meron pa ho kayong mga katanungan, po pwede ho kayong mag-text sa 0931-033-2871. May mga medical experts ho tayo nag-standby dyan. Lalong-lalo na yung mga senior citizen, na meron pong mga maintenance medicine at medyo may pag-agam, magtanong ho tayo sa mga medical experts dyan. Ang Ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, Halal Certified. Ito po ay available sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Esco Drug at Curamed. Ayan, At para nga pala doon sa mga bibili ng isang box ng Ultabayo Postbiotic, yung 30 capsules sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0981 series of 2025. Mahalagang paalala ang Ultabayo, hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Number 1. Epekto ho yan ng pagtanda. Ipinakikilala po ang Ultaplex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultabayo backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay meron pong HCG complex, yung hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, yung HMB, pampalakas po ng muscles, yung glucosa green, para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available po ang Ultaplex in coffee with stevia o dili kaya powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda with proper diet and exercise. Hanapin po ito sa Shopee, Lazada at ultabayo.shop. Ang Ultaplex ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Maganda umaga, Pilipinas! 6 na minuto na lang, alas 6 na po ng ACS ng umaga. Labas muna tayo ng ating himpilan. Isang 63 anyos na gasoline vendor pinagbabaril sa Sual, Pangasinan. Alamin natin ang live report mula kay RH38, Freddy Fajardo. Freddy, good morning. Yes, good morning, Joel. Malalimang investigasyon ngayon ang ginagawa ng Sual PNP hinggil nga sa pamamaril pagpaslang sa biktima na 63 anyos na lalaki na nagtitinda ito ng takal-takal ng gasolina sa kanilang barangay sa Paitan, West Sual. Patay sa ulat ni OSC Police Major Vicente Jasper Magsarli, naganap ang pamamaril sa biktima sa Teachers Village, Barangay Paitan sa nasabing bayan bandang alas 4:45 ng madaling araw kahapon, kung saan ang biktima ay sakay ng kanyang tricycle. Kalalabas lamang ng kalsada mula sa kanilang tahanan para magtungo sa bayan at kukunin yung paninda niyang gasolina ng pagbabaril ng hindi nakilalang suspek saka mabilis na tumakas. Naitakbo pa sa paggamutan ng biktima pero idineklara ng din doon arrival ng attending physician.
Sa ngayon ay wala pang matukoy na suspect ang mga investigador dahil ayon sa kanila, napag-alaman nila sa anak ng biktima na wala daw itong kagalit o kaaway. Kaya nagpapatuloy pa ang masinsinang pagsisiyasat at nagsasagawa na rin sila ng backtracking investigation sa mga CCTV sa lugar sa posibleng pagkakakilanlan ng mga suspect habang ang labi ng biktima kagabi pinaglamayan na sa kanilang bahay. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pardo Aristerpe, tag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Freddy. Sa iba pang mga balita, itinanggi ni Vice President Sara Duterte na may personal siyang koneksyon kay Ramil Madriaga na nagpakilalang dating aide at umano'y bagman ng Vice Presidente. Ayon kay VP Sara, hindi niya kailanman binisita sa kulungan si Madriaga at lalong hindi sila nag-usap tungkol sa anumang bagay. Giit ni VP Inday, ang pagpapakalat ni Madriaga ng mga maling impormasyon tungkol sa kanya ay desperadong hakbang lamang para matiyak ang paglaya nito. Gayon din anya ni Madriaga na sirain ang posibleng pagtakbo niya bilang Pangulo sa susunod na halalan. Nanindigan ng Vice Presidente na ang mga aligasyon ni Madriaga ay walang batayan, walang kaukulang dokumento at pawang mga akusasyon lamang. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Balitang showbiz na po tayo. Derek Ramsey nagbakasyon sa UK kasama ang anak na si Lily sa harap ng isyong hiwalayan nila ni Ellen Adarna. Alamin natin ang Chika Report mula kay Tita Gorgie Rula. Tita Gorgie. Gising ng showbiz, rampa na Pilipinas. Well, marami ang nagtataka sa mga Tita Morley naglalabas Alinio. ng balita ngayon. Paanong nahiram ni Derek Ramsey si Lily kay Ellen Adarna? Dahil si Lily ay kasama ngayon nitong si Derek Ramsey sa United Kingdom. Well, ayon sa aktor, nasa pag-uusap iyon. Ang importante, masaya niyang kasama ang kanyang mga anak sa United Kingdom, kasama si Austin at iba pa nilang kamag-anak. Well, marami ang nagtatanong, posible bang magkabalikan si Ellen at itong si Derek Ramsey? Malaking questionable. Kumbaga, malabo. Dahil si Derek mismo ang nagsabi na tinanggap niya na ang lahat. Kung noon ay masakit para sa kanya ang kanilang hiwalayan, lately ay tinanggap niya kung ano man ang nangyari sa kanilang buhay mag-asawa ni Ellen Adarna. Sa ngayon, parehong tahimik si Ellen at itong si Derek Ramsey. Iyan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu. Thank you, Tita Morley Alinio. Yes, Tita Morley pala, hindi si Tita Gorgie. Pasensya na, wala pa kaming tulog dito. Maraming salamat, Tita Morley Alinio. Yan na po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Magandang Umaga Pilipinas ngayon pong araw ng Martes, December 23, 2025. Maraming salamat ho sa lahat ng ating mga nakasama mula DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Ito po si Yuel Reyes, mamaya ulit tanghali alas 12 para po sa MBC TV Network News. Muli po sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes. 1 minuto na lang, alas 6 na ng umaga.